Ngayon, iwanan na natin to. Ngayon, pumunta tayo. Mga bossing, no? Uunahan ko na kayo, no, mga kababayan. Yun pong mga nandoon, no? Yun pong mga nandoon sa, saan ba yun? Qatar. Alam ko nakakulong pa din ho yun. Nakakulong pa din ho yung mga yun, mga kababayan. 17 na mga kababayan natin na nagrally sa Qatar, hindi nagpaalam. Kung nagpaalam ho yun, mga bossing, kung may permit ho yung mga yun, malamang hindi naman uhulihin yun. Nakalongko, himas rehas pa din ho, sabi ni Ronnie Vlogger. Yung sinasabi nila, walang magpapadala. Walang magpapadala ng remittance. Naku, mukhang forever na yun O hindi naman, siguro lilipat ng bansa kung sakaling mapauwi. Pero pinakamababang sentensya, base po doon sa binasa natin kahapon, mga bossing, 6 na buwan na pagkakakulong. Pinaka sagad, 3 taon, mga kababayan. Paano kapag naanuhan sila ng 3 taon? Kawawa, 3 taon, walang padala. Di ba? Ngayon, yung title natin, no, yung mga nakulong nakalaya na, mga kababayan. Ito ho yan, no? Ito ang ibig sabihin natin dyan, mga bossing. Ayan. Sabi dito, Inquirer.net, just in. President Ferdinand Marcos Jr., thanks. Ayan pasalamat. Thanks, UAE President on Saturday expressed profound gratitude to President Mohammed bin Zayed Al Nahyan for granting clemency to 115 Filipinos na kababayan natin convicts during Ramadan and Eid al-Fitr. Tama ba yung basa ko? Pasensya na ho. Balita po ng Inquirer. Ngayon po, mga kababayan, nagpasalamat po ang ating presidente. Wala naman sinasabi doon sa balita. Wala naman sinabi ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po sa atin, itong 115 na katao, nakalaya na. Wala po. Ang sabi lang ho, mga kababayan, ng ating Pangulo, nagpasalamat. Yung mga DDS po, naku, galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw ho, mga bossing? Kasi daw, kumbaga, inaagaw daw ng presidente. Kumbaga, kumbaga, daw yung presidente natin. Wala naman sinasabi, nagpasalamat lang. Di ba? Sabi dito, baka sabihin nyo, the best president, tradition na dito yan sa UAE. Tradition naman daw. Pero wala naman sinabi ang Pangulo na ako ang nagpalaya, ako ang dahilan, bakit pinalaya yan. Ganun pa man po, napalaya yung ating mga kababayan, marapat na magpasalamat din po ang ating presidente. Paano ho, yung presidente nila, yung dating Pangulo, hindi na makapagpasalamat. Nandun na sa oblo Di ba? Nagagalit yung mga DDS dahil sa pagpapasalamat. Ano yun? Deadman na lang yung Pangulo. Uy, Bongbong Marcos. Baka sabihin, Bongbong Marcos, mga kababayan mo, lalaya na. Di ba? Roger Manyala, credit grabbing daw. Lalaya na, Deadma ka lang. Di ba? Malamang ganun din yung sabihin ng mga DDS. Deadma si Bongbong Marcos, pinalaya yung mga natin. Siyempre, pasalamat po. Di ba? Tingnan mo yung sabi nung baka sabihin nyo, the best president, tradition na dito yan sa UAE. Sinasagot po siya tuloy ng mga kababayan natin. Bobo, magpasalamat ka. Magpapasalamat ka pa rin, kahit tradition nila yan. Dahil din sa pakikipag-ugnayan pa rin ng Pangulo natin sa Qatar, nasasama ang Pilipinas sa ganyang uri ng mga tradisyon. Di ba? Mga bobo kasi itong mga DDS Gusto nila
tatay lang nila yung magaling. O ayun, yung tatay nilang magaling, tinamaan na magaling. Nasa oblo. Di ba? Hoy, MR, sa UAE yan. Hindi yan sa Qatar. Dati na yan, nakakulong. O ano ba nakatitle dyan? Babasahin ko ulit ha. No? Ano ang nakatitle dyan sa atin? Mga DDS. O pinagmalakihan pa ang Pangulo. Di ba? Nagmamalaki kayo sa pagpapasalamat ng Pangulo. O ano ba ang title dyan? Mga nakakulong. Laya na. O. Wala naman ako sinabing yung mga nakakulong sa Qatar. Laya na. Wala naman nakalagay dyan doon sa ano. Sa title. Sabi ko, yung mga nakakulong, laya na. O, ayan yan, laya. Pero yung 17 DDS, wala, nandun pa din sa oblo. Yun ang masaklap sa inyo. Ano? Matitigas ang ulo eh. Akala yata Pilipinas eh. Di ba? Akala yata matikas sila eh. Pag tayo nasa ibang bansa, sumunod tayo doon sa batas ng bansang kung saan tayo naroroon. 'Di ba? Miski tingnan mo diyan sa lumabas ka, tingnan mo yung ano ba tinitle ni Mark Ramos? Ang naka-title diyan, yung mga nakulong, laya na. O, mga dating nakakulong, laya na. 'Di ba? Tapos ano yung title? Mga DDS pinagmalakihan pa si Bongbong Marcos, ang pangulo natin. Di ba? Nagpasalamat. Ang yayabang pa ng mga DDS. O ayan. Totoo naman. Yung inyong mga kasamahan ng mga DDS, ayun, nasa loob pa din. Di ba? Mga pasaway. Kanino kaya hihingi ng tulong yun? Pwede naman siguro silang magmalaki din. Hindi kami hihingi ng tulong kay Bongbong Marcos. Sige nga, ganun nga yung gawin ninyo. Pero kahit ganito tayo mga kababayan, naaawa pa din tayo. Sabi ni informant Ron Semira, sa opinion mo boss, kung ikaw ang Philippine President, ano ang gagawin mo sa mga nakakulong na DDS sa Qatar? Ganun din kung ano yung sinabi ng ating Pangulo. No, ang sabi ng Pangulo, wag hayaan na tumagal yung mga yan na nasa loob. No? Kasi Pilipino pa din yung mga yan. Kapag tayo isang presidente, pag tayo isang nanunungkulan sa gobyerno, no? Kahit ayaw sa atin yung mga yan, bukas palad pa din natin yung tutulungan. Sabi ni Banat Boy, ito ang pinakamagaling na vlogger, no? Political vlogger. Sabi, yung sa UAE at Qatar, mas nauna pang ma-bring home yung 17 kaysa sa Tatay Digong nila. Oo nga, no? Sabi nila, bring him home! Hindi, ewan ko kung kailan to pa uuwiin tong mga to. Kasi ang huling basa ko doon sa balita is nakakulong pa. Nasa oblo pa. Sabi ni Ronnie Vlogger, 17 DDS, 3 years selda at bayad 780,000. Bawat isa. Naku, saklap nun. Kung ganun. Pero si Ronnie Vlogger, yung binanggit nyo yan yung talagang maximum na pwedeng ipataw sa kanila. At hindi pwede mamili. Kasi nung binasa ko, ang sabi doon is pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon, hindi nakalagay or, ang nakalagay end, no? And bayad ng 10,000 riyal hanggang 50,000 riyal. Nakasaklap. Nung pumunta tayo sa ibang bansa, nakipagsapalaran tayo sa ibang bansa, ang tanging nasa isip natin ay ito ay para sa aking pamilya, para maiahon ko ang aking pamilya, gagawin ko lahat. Wala. Nakatagal na, no? Naging kumbaga, tumagal na doon sa bansang kinatitirikan nila, maton na daw sila, matigas na daw sila. Ayun. Kulong. Lagi po nating ugaliin, mga kababayan. Pag nasa ibang bansa tayo, sundin natin yung batas nila. Dahil hindi yan kagaya ng Pilipinas na pwede, sige,
Eh sige, pakiusapan mo na lang. Hindi pwedeng ganun. Batas ay batas sa ibang bansa. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share sa araw-araw nating mga tinatalakay. Paalam po hanggang sa